Diwata arestado sa kasong slight physical injuries. Nagpiyansa ng tricky. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Teo Balbuena aka Diwata. Arestado ang social media personality na si Diwata dahil sa kasong slight physical injuries na isinampa laban sa kanya noon pang 2018. Hinuli ng mga operatiba ng Pasay City Police Warrant and Subpoena si Diwata o Teo Balbuena sa tunay na buhay sa Pasay City nito Martes na umaga April 16. Base sa report, inaresto si Diwata bandang alas 10 ng umaga sa pag-aari niyang parisan na matatagpuan sa Jokno Boulevard, Barangay 76 sa Pasay City. Ito ay base na rin sa bisa ng warrant of arrest na isinalbi ng mga tauhan ng WSS sa pangunguna ni Police Lieutenant Alexander Macarunay. Ayon kay Pasay City Police Chief Police Colonel Mario Mayamis Jr., ang warrant of arrest ay inosyon ni Pasay City Metropolitan Trial Court Judge Alan B. Ariola ng Branch 48 noon pang October 2, 2018 dahil sa kinakaharap nitong kasong slight physical injuries. Ngunit agad din namang nakalaya si Diwata matapos makapagpiyansa ng halagang 3,000 pesos. Nitong nagdaang linggo ay nag-viral uli si Diwata matapos ireklamo ang kanyang parisan dahil nagdudulot ito ng matinding traffic sa kalsada na papasok sa Senate Building. At nang magsagawa nga ng kasalukuyang inspeksyon ang mga otoridad sa pwesto ng kinainan Diwata ay nalamang wala pala itong mga kaukulang permit kaya ipinatigil ang operasyon nito. Na makiusap si Diwata kay City Mayor Amy Calexto Rubiano ay binigyan naman siya ng paintulot na magtinda uli. Ngunit kailangan niyang kumuha ng mga permit sa loob ng 2 buwan. Nitong nagdaang araw ay binandira naman ng kampo ni Coco Martin ang pagkakapili kay Diwata bilang bagong cast member ng FPG's Batang Quiapo. Nagagampanan niya rito ang karakter ni Freda. And fairness, talagang natuwa rin si Coco sa social media star, lalo na nang pumatok at nag-viral ang kanyang sikat na parisan. At sa kabilang banda, Romel Padilla umaray sa quote card na tumitira kay Catherine Kondinahin. Inalmahan ng dating action star na si Romel Padilla ang lumabas na quote card tungkol sa umano'y pagiging cheater ng anak niyang si Daniel Padilla. Wala raw bahid ng katotohanan ang nakasulat sa isang social media quote card na kalat na ngayon kung saan dinidepensahan niya si DJ sa sinasabing panloloko raw nito kay Catherine Bernardo. Nirepost ni Romel ang screenshot ng peking quote card sa kanyang Facebook page kung saan makikita rin ang handle name ng social media account na naglabas nito. Mababasa rito ang mensaheng, "Puro kayo panghuhusga kay Daniel na cheater siya. Akala nyo naman ang linis-linis nyo. Ikaw Catherine, kung hindi dahil kay Daniel wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Alam mo gwapo yung anak ko. Dapat expected mo na hindi lang ikaw ang babae niyan." Ang caption na inilagay ng tatay ni Daniel sa kanyang post, "Fake news. Huwag pong paniwalain at ikalat. Ito po ay may pananagutan sa batas." Nilagyan pa niya ito ng hashtag na kondinahin ang pagpapakalat ng piking balita. Humiringi rin ng tulong si Ronel sa kapatid na senador na si Robin Padilla. Kaya naman naglabas agad ng opisina ang aktor ng public servant ng official statement na nagsasabing picky nga ito. Narito ang ilang reaksyon ng mga netizens sa post ni Romel. Masyado na po nilang inaabuso si DJ sa pambabatikos. Sobra ng mga tao. Sana okay lang DJ namin. Mag-iingat ka lagi. Laban ka lang, andyan lagi ang Diyos para umalay sa iyo. Nakakalungkot ang nangyari sa ngayon kay DJ. Sobrang naaawa ako sa kanya, lalo na sa nararamdaman niya ngayon. Thank you po Tito Omeng sa nabigyan na yan ng leksyon ang mga gumagawa ng fake news. Now to fake news. Sana mabigyan ng aksyon yung mga ganyan. Sobra na talaga ang ginagawa nila kay Daniel. Sige BFF Romel Padilla, bigyan mo ng lessons yung gumagawa ng fake news. Maraming beses na tudumaan sa wall ko at nag-comment pa ako ng fake news yan. Dahil walang matinong pag-iisip ang magsasabi ng ganyan. Sagi ko matino nga pa naman ang pag-iisip ni Romel para pa-post ng ganyan. Kaya maraming gumagawa na ganyan dahil marami rin tagapanood na agad ding naniniwala pag may numadaan sa wall nila. Habang sa kabilang balita naman, Catherine Bernardo na predek ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla.
Almost 5 months na ang makalipas mula ng isa publiko ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang breakup. Pero hanggang ngayon ay marami pa rin nasa-sense ang mistulang hindi pa rin makamove on sa hiwalayang Katniel. Patuloy pa rin inuungkat ng ibang netizens ang mga lumang videos ng dating magkasintahan. Ngayon nga ay may kumakalat na short reel sa X or Twitter noon. Kuha ang nasabing video sa promo interview ni Catherine at Daniel noong 2017 para sa pelikula nilang Can't Help Falling in Love. Parang nagkatotoo raw ang sinagot ni Kat sa nasabing interview. Sa video ay makikitang may hawak na card ang dating magkasintahan na may nakasulat na I do at I don't. Ito ang isasagot nila sa mga tanong ng interviewer. Nang tinanong nga sa Katniel ang do you see each other still together after 6 more years ay I do card nga agad ang itinaas ni Daniel. Pero I don't naman ang card na inangat ni Kat. Nagulat ang aktor sa sagot ni Catherine kaya binawi agad nito ang ng dalagita. Sabay sabing hindi joke lang at pinalitan ng I do ang sagot niya. Sa video ay makikita sa mukha ni Daniel na hindi niya nagustuhan ang ginagawang pagbibiro ni Kat. Nag-make face pa ito na huling-huli sa camera. Sa X or dating Twitter nga ngayon ay sari-saring komento ang mababasa sa masasabing video. Ibang magmanifest si Catherine. Nagkakatotoo nga, after 6 years hiwalay na sila. Sorry Katniel fans pero the universe didn't take it as isang joke lang, nagkakatotoo. Kaloka mga netizens. Kahit almost 7 years ago pa yung video ay nahalongkat pa rin talaga nila at trending now sa X. Sabi nga pala noon, paman ay napredict na ni Catherine na maghihiwalay sila. At sa kabilang balita naman, Vice Ganda says, hindi ako magiging mabait sa'yo habang winawalang hiya mo ang asawa ko. Nag-open up ang TV host comedian tungkol sa usaping ito sa nakaraang episode ng Especially For You segment, Night Showtime. Inamin ni Vice na naka-experience na rin siya ng mga nakakalukang pagtrato mula sa kanyang mga toxic friends at kung paano niya ipinaglaban ang mga taong minamahal niya sa mga ganitong klase ng mga kaibigan. Na-trigger ang komedyante nang magbukas ng kanyang salubin about this issue nang magkwento ang mga searchy na si Meko at ang ex niyang si Marela sa personal experience nila sa ilang toxic na kaibigan na nakikialam sa kanilang relasyon. Sabi pa di umano ni Vice, hindi siya papayag na laitin at maliitin ng mga kaibigan niya ang kanyang partner. Hindi ako magiging mabait sa iyo habang winawalang hiya mo ang asawa ko. Hindi. I will give back the same energy. Makakaasa ka. Hindi na ako ganoon kabait, ang malalim na hugot ng TV host comedian. Aniya pa, tungkol sa boundaries na kailangang irespeto ng mga kaibigan niya. I will protect this space. Hindi ako lalabas para sa inyo. Hindi rin kayo makakapasok. Proprotektahan ko itong espasyong ito. Inamin ni Vice na nararanasan na rin niyang malagay sa sitwasyong ni Miko. Kaya ang advice niya rito, kailangan mong maging matatag at na-realize iyon. Kasi nangyari rin sa akin yan. Naisip ko noon baka hindi magustuhan ng audience. Baka talikuran yung career ko. Ginulo din ako, ginulo din yung utak ko. Hanggang sa sinabi kong hindi.